Sa mga balitang pambansa, napanatili po ng bagyong Verbena ang kanyang lakas habang patuloy na binabaktas ang Kabisayaan. Huling namataan ang bagyo malapit po sa katubigan ng Pinamungahan sa Cebu. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour at pagbuksong hanggang 90 km per hour. Bago po mag-alas 3 na madaling araw kanina, ito'y naglandfall ulit sa Talisay, Cebu, ang naturang bagyo. Patuloy nitong babagtasin ang Kabisayaan patungo po ng Palawan bago po lumabas sa West Philippine Sea bukas ng umaga. Sa ngayon po'y nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang mga lugar, kabilang po ang Mindoro, Romblon, ilang bahagi po ng Palawan, Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Island, Siquijor, Cebu at Bohol. Pati po sa Samar Island, Biliran, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, ilang bahagi po ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental at ilang bahagi po ng Misamis Occidental at maging sa Zamboanga. Samantala sa kaugnay na balita, nagsuspindi na po ng klase sa maraming lugar sa bansa dahil pa rin sa bagyong Verbena. Wala nang pasok sa lahat ng antas sa Valenzuela City, Oriental, Mindoro, Romblon, Albay, Sorsogon, ganon din po sa Calauag, Quezon, San Pablo, Laguna at sa mga bayan po ng Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Palawan at maging sa Camarines Sur. Suspended na rin all levels ang pasok sa ilang bayan sa Camarines Norte, Catanduanes at maging sa San Fernando sa Masbate. Ganon din po sa Altava, Sadbatan sa Aklan, Bugasong sa Antique, Tacloban sa Leyte, ilang bayan sa Negros Occidental at Dingoog sa Misamis Oriental. Preschool to senior high school naman ang walang klase sa Mandaluyong, Pasig at sa 5 bayan sa Quezon Province. Samantala pa rin, inilabas po ni dating Congressman Saldico ang listahan ng mga umano'y kanyang idineliver na maletang kwarta para kina Congressman Martin Romualdez at kay Pangulong Marcos Jr. Sa ika-4 na video na inilabas ni Ko kahapon, sinabi po ng dating mambabatas na nagbigay siya ng pera sa dalawang ito mula 2022 hanggang 2025. Bukod pa raw ito sa 100 billion pesos na insertion na gustong ipasingit ng Pangulong Jr. sa 2025 budget. Naghugas kamay pa rin si Ko sa umano'y 21 billion pesos na napunta raw sa kanya. Kwento po ni Ko, nagsimula daw ang lahat ng maupo siya bilang House Committee on Appropriations Chairman. Naglabas pa si Ko ng litrato ng mga maleta ng pera na umano'y para kina Marcos Jr. at Romualdez. Mismo mga tao din daw niya ang nakikipag-ugnayan kay Henry Alcantara sa paghahatid ng pera sa Valle Verde o sa BGC. Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez pero may hamon naman si Marcos kay Ko. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Oo nga, kasi hindi ka pwede umalis, no ha? Yan po ang sagutan ni Saldico at ni Pangulong Marcos Jr. Samantala po naman, patuloy po namang pinaghahanap ng mga otoridad si Ko dahil po sa inisyong arrest warrant sa kanya ng Sandigan Bayan. Naglabas na rin po ang Interpol ng Blue Notice para po siya'y manmanan. Ibig sabihin, ipapaalam sa lahat ng 176 na mga miyembro ng mga estado ng Interpol na kailangan pong manmanan ang ikinikilos ng dating kongresista. At nilalakad din daw ngayon na maitaas ito sa red notice. Bagamat hindi pa po kinakansela ang kanyang passport. Nauna pa yung cancellation ng passport ni Harry Roque. May sagot nga dyan si DILG Secretary John Vic. Ang sinasabi niya kasi, mukhang hindi na daw Philippine passport ang gamit nito. But nevertheless, bakit hindi pa rin ikansela? Bakit yung kay Cassandra Ong at kay Harry Roque, ang bilis? Ano pa bang inaantay nyo? May kaso na. Ito na yung kaso, sabi nyo, hindi makansela dahil walang kaso. Ngayong may kaso, hindi pa rin kinakansela. Pero gusto ko lang linawin, partner, na hindi ako nahatira ng maleta. Hindi kay Zaldi ko yung suot ko, ha? At parehong cool. Hindi kay Zaldi ko. Oo, hindi po kami magkasama kahapon nung inilabas niya ang video. Okay? Para klaro lang. Oo, ayan, klaro na. Kasi may mga nagko-comment. Ilabas ko na daw si Zaldi ko.
Yun ang sabi nila. Hindi Pero po hindi kami ka naman magkasama. nangangayayat eh. Hindi nga, yun na nga. Sige. Hindi ako nangangayayat. Sayang naman. O ito mga kapatid, sa iba pang balita, iniharap po sa 5th and 6th Divisions ng Sandigan Bayan ang 8 DPWH Mimaropa officials na pinaaresto po para sa mga kasong graft at malversation of public funds, kaugnay po ng flood control scandal. Kaugnay ito ng maanumalyang 289 million peso road dike ghost project sa Oriental, Mindoro. Sa 8 inaresto, isa sa kanila ang pinayagang magpiyansa ng 90,000 pesos. Siya po si Juliet Calvo, ang Chief ng Maintenance Division ng DPWH Mimaropa. Wala namang piyansang inirekomenda para sa iba pang naaresto na sina DPWH Regional Director Gerald Pacanan, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson Dominic Serrano, DPWH OIC Chief for Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon. Kasama rin si DPWH Project Engineer 3 Felizardo Casuno at DPWH Accountant 4 Lema Caico. Sa New Quezon City Jail male dormitory naman na dinala ang 6 na lalaking suspect matapos may ibabang commitment order mula po sa Sandigan Bayan, habang sa female dorm ng Camp Karingal ang detention facility ni Caico. Sa ilang pang balita, nagbabala po naman ang ilang senador na walang magandang idudulot sa bansa ang balakin ng mga retired military officials na pabaksakin ang gobyerno. Ayon po kay Senate President Tito Soto, posibleng ito raw po'y mauwi sa anarkiya o walang kinikilalang kapangyarihan at batas mula sa pamahalaan. Sabi po naman ni Senator Pamphilo Lacson, hindi unstable ang gobyerno para magkaroon ng civil-military junta. Posible po raw na may mga grupo lamang na gumagawa ng paraan para nga galitin ang taong bayan. Kinumpirma rin ni Lacson na may ilang pong mga retiradong sundalo na nagpaplanong babaksakin ang gobyerno at tinatangka po daw siyang isali. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Sir, anong gusto mong mangyari? Bababain si BBM? Some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag, hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Yan po ang tinig nila Senate President Tito Soto at Senador Pamphilo Ping Lacson. Sa unang pagkakataon, nagsalita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na inaakusahan siyang nagdodroga. Napabuntong hininga ang Pangulo ng tanungin tungkol sa akusasyon ng kanyang kapatid. Ayaw na raw sana ng Pangulong Marcos Jr. na mapag-usapan sa publiko ang isyu ng pamilya, pero nag-aalala na daw siya sa kanyang ate. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Hindi siya yan. I hope she feels better soon. Yan nga po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi naman ipinaliwanag ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin at kung bakit sila nag-aalala kay Senator Amy. Pero aminado siya na hindi na sila nag-uusap o nagkakasama ng kanyang kapatid. Sa isang Facebook post, sinabi naman ng senadora na kung ano-ano raw ang nakikita ng kanyang ading. Panawagan niya pa kay Pangulong Marcos patunayan na mali siya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!